Ang kwentong inyong mapapakinggan ay kathang-isip o fiksyon lamang. Ang mga tauhan, lugar at pangyayari ay bunga lamang ng malikhahing imahinasyon ng manunulat na si Myrus. Layunin lamang nitong magbigay ng libangan sa mahilig sa horror narration. Noong una ko siyang nakita, parang alam ko nang siya ang makakasama ko habang buhay. Si Isabel, ang tipo ng babaeng hindi mo mapapansin sa unang tingin. Tahimik, mahinhin. Hindi siya mahilig sa sosyal na buhay. Mas gusto niyang nasa bahay lang, nagluluto o nag-aalaga ng mga halaman. Pero kapag ngumiti siya, parang gumagaan ang lahat ng problema. 6 na taon kaming magkasintahan at noong 2023, sa wakas, ikinasal na kami. Simple lang ang kasal, kaunting kamag-anak, ilang malalapit na kaibigan, isang maliit na simbahan sa probinsya. Habang isinusuot ko ang singsing sa daliri niya, mahigpit niya akong hinahawakan. Ngumiti siya at bumulong, "Kahit anong mangyari, huwag mo akong iiwan." Napangiti lang ako. "Hindi kita iiwan hanggang kamatayan." Pareho kaming natawa. Hindi namin alam na ilang araw lang ang bibilangin ng pagpangakong yon. 3 araw matapos ang kasal, nagpasya kaming bumisita sa puntod ng mga magulang niya. Gusto raw niya akong ipakilala. Maulan noon. Mabagal akong magmaneho. Habang pauwi na kami, biglang may isang truck na sumalubong sa amin. Mabilis. Napakabilis. Naalala ko pa ang malakas na busina, ang nakakasilaw na ilaw, at ang huling sigaw ni Isabel. Kasunod nun, puro kadiliman na lang. Nagising ako sa ospital. May benda ang ulo ko. May bali ang kaliwang braso. At ang unang tanong ko, "Asan si Isabel?" Tahimik ang doktor. Hindi siya agad sumagot. Doon ko na naintindihan, hindi na kailangan ng salita. Sa paraan pa lang ng pagtingin niya sa akin, alam na alam ko na. 2 linggo akong hindi nagsalita. Hindi ako umiiyak. Hindi rin ako kumakain. Pakiramdam ko, kasama ring namatay ang kalahati ng pagkatao ko. Pagkalabas ko ng ospital, hindi na ako bumalik sa bahay namin. Doon ako tumira sa lumang bahay na pinamana ng lolo ko. Tahimik, malayo sa kabihasnan. Akala ko, mas madali akong makakalimot. Nagkamali ako. Sa unang gabi, may narinig akong katok. 3 beses. Binuksan ko ang pinto. Walang tao. Akala ko naman may mga batang naglalaro lang. Kinabukasan, ganun ulit. Eksaktong 3:00 ng madaling araw. Mas malakas, at pagbukas ko, wala na naman. Pero may napansin ako. May puting bulaklak sa may pintuan. Lili. Nagulat ako kasi ito ang paboritong bulaklak ni Isabel. Hindi ko na nga lang ito pinansin. Pagkalipas ng 2 gabi, mas lumala. Habang natutulog ako, may narinig akong mahinang yabag sa sala. Parang may dahan-dahang naglalakad. Akala ko magnanakaw, kaya agad kong kinuha ang baseball bat. Paglabas ko, walang tao. Pero umaalog ang rocking chair. Dahan-dahan. Parang may bagong tumayo dito. Lumipas ang 1 linggo, hindi na ako halos nakakatulog. 3:00 ng madaling araw, parehong katok, parehong yabag, parehong bulaklak. Hanggang sa isang gabi, may narinig akong mahina.
Napakahina na para bang may babaeng umaawit. Ang kantang yon, paboritong kanta ni Isabel. Ang wedding song namin. Unti-unti kong sinundan ang tunog hanggang makarating ako sa kusina. Nandoon ang radyo, naka-off, pero malinaw kong naririnig ang kanta. Biglang tumigil. Kasabay nun, may naamoy akong pamilyar. Amoy ko ang paborito niyang pabango. Yung vanilla perfume na lagi niyang ginagamit. Napalingon ako sa may bintana. At doon ko siya nakita. May babaeng nakatayo sa labas. Nakaputi. Mahaba ang buhok. May belo. Tahimik lang at hindi gumagalaw. Hindi ko makita ang muka dahil nakayuko siya. Pero alam na alam kong siya yun. Isabel? Mahina akong tawag sa kanya. Unti-unti niyang itinaas ang ulo at ngumiti. Yung ngiti na ilang beses kong pinangarap makita ulit. Napaluha ako. Tumakbo ako palabas, pero pagdating ko sa bakuran, wala na siya. Tanging malamig na hangin lang ang sumalubong sa akin. Mula noon, araw-araw na siyang nagpaparamdam. Minsan, may tasa ng kape na nakahanda sa mesa pagkabangon ko. Katulad ng ginagawa niya noon. Minsan naman, nakabukas ang aparador. Nakalabas ang wedding dress niya, na alam kong ako mismo ang naglagay sa kahon. Unti-unti kong nararamdaman na hindi ako nag-iisa sa bahay. At sa totoo lang, hindi na rin ako natatakot. Pakiramdam ko, bumalik lang ang asawa ko. Hanggang sa isang umaga habang naglilinis ako ng kwarto, may narinig akong kalansing sa ilalim ng kama. Pagyuko ko, may nakita akong maliit na kahon. Hindi ko pa yon nakita noon. Pagkabukas ko, nasa loob ang wedding ring ni Isabel. Ang parehong singsing na ayon sa pulis ay hindi na nakita matapos ang aksidente. Kasama ng singsing may maliit na papel. Lumang-luma na. Parang matagal lang nakatago. 3 salita lang ang nakasulat. Hindi aksidente yun. Nanlamig ang buo kong katawan. Bigla kong narinig ang mahinang katok mula sa pintuan. Pero hindi na ito galing sa labas. Nanggagaling na ito sa loob mismo ng bahay. Nanigas ako sa kinatatayuan ko. Paulit-ulit kong binasa ang 3 salitang nakasulat sa lumang papel. Kasabay nun, muling tumunog ang katok. Pero malinaw kong narinig na hindi ito galing sa pintuan. Parang nanggagaling ito sa itaas ng bahay. Sa mismong kwarto namin ni Isabel. Unti-unti akong umakyat. Bawat hakbang ko sa hagdan, mas bumilis ang tibok ng puso ko. Tahimik ang buong bahay. Walang hangin, walang kuliglig, walang aso. Parang pati ang paligid ay naghihintay sa pagbukas ko ng pinto. Dahan-dahan kong pinihit ang seradura. Bahagyang bumukas ang pinto. Napakadilim ng kwarto. Pero may isang bagay na agad akong napansin. Ang wedding veil ni Isabel. Nakasabit yun sa aparador. Pero ngayon, nasa gitna na ito ng kama. Parang may maingat na naglatag dito. Lumapit ako at doon ko nakita ang isang papel. Nakasulat doon ang pangalan ng isang lugar. KM47. Iyon ang eksaktong kilometro kung saan nangyari ang aksidente namin. Kinabukasan hindi ako mapakali.
Kaya nagpasya akong bumalik sa lugar ng aksidente. Tahimik ang kalsada. May maliliit na krus sa gilid. May ilang tuyong bulaklak. Lumapit ako. Tahimik akong nagdasal. Habang nakayuko ako, may narinig akong boses ng matandang lalaki. "Ikaw ba ang asawa ni Isabel?" Napalingon ako. Isang matandang tindero ang nakaupo sa maliit na sari-sari store sa kabilang kalsada. Tumango ako. Matagal niya akong tinitigan. Pagkatapos, dahan-dahan siyang nagsalita. "Hindi ko nakalimutan ang gabing iyon." Lumapit ako sa kanya. "Ano po bang nakita niyo?" Humigop muna siya ng kape bago siya sumagot. "Unang dumaan ang sasakyan ninyo. Mabagal. Walang problema. Pero maya-maya may isa pang sasakyan. Itim, walang plaka." Nanlaki ang mga mata ko. "Ano pong ginawa?" "Sinundan kayo." Parang may humigpit sa dibdib ko. Hindi yun ang nasa police report. Ayon sa report, truck lang daw ang dahilan ng banggaan. Walang ibang sasakyan. "Sigurado po kayo?" Tumango ang matanda. Sinubukan kong sabihin sa pulis pero walang naniwala. Lahat sila parang nagmamadaling tapusin ang investigasyon. Habang pauwi ako, mas lalo akong naguluhan. Magdating sa bahay, hinanap ko ang lahat ng dokumento tungkol sa aksidente. Police report, hospital records, insurance, lahat. May napansin akong kakaiba. May pahina sa police report na tila napalitan. Hindi tugma ang petsa ng pagkakapirma. At may dalawang nawawalang pahina. Kinagabihan, hindi na ako nakatulog. Bandang 3:00, muling bumukas ang ilaw sa sala. Mag-isa lamang itong nagbukas. Kasabay nun, may narinig akong marahang yabag. Hindi ako gumalaw. Hinayaan kong lumapit. Hanggang sa huminto ang yabag sa likod ko. Unti-unti akong lumingon. Nasa salamin siya. Hindi sa likod ko, kundi sa refleksyon. Si Isabel, nakaputing damit. Nakahawak sa kanyang wedding bouquet. Ngumiti siya. Pero ngayon, hindi na siya mukhang malungkot. May gusto siyang ipakita. Dahan-dahan niyang itinuro ang bookshelf. Pagkalingon ko roon, may isang lumang kahon na nahulog. Pagbukas ko, may nakita akong lumang cellphone. Kay Isabel. Akala ko nawasak na yun ng aksidente. Nanginginig kong binuksan ang cellphone. Patay na ang baterya. Kinabukasan, dinala ko ito sa isang repair shop. Pagkalipas ng ilang oras, na-recover ang laman nito. Halos maiyak ako habang tinitingnan ang mga larawan namin. Mga video, selfies, mga tawanan. Hanggang sa may nakita akong isang video. Hindi ko maalalang kinunan yun. Petsa, sa mismong araw ng aksidente. Pinanood ko ang video. Una, normal lang. Habang nagmamaneho ako, nakangiti si Isabel. Bigla siyang nagsabing, "Love, parang may sasakyang sumusunod sa atin." Napatingin siya sa side mirror. Ibinaba niya ang cellphone at doon ko nakita may itim na SUV. Malapit na malapit sa amin. Paulit-ulit itong bumubusina. Pagkatapos, biglang lumiko ang video. Nagsisigaw na si Isabel at biglang nagdilim ang screen. Doon natapos ang recording. Hindi na ako mapakali. Bakit wala ito sa police report? Bakit walang nagsabi tungkol sa SUV?
Habang iniisip ko yun, may tumawag, unknown number. Pagkasagot ko, tahimik lang. Pero maya-maya, may boses ng lalaki. Mahina, malamig. Kung gusto mong mabuhay, tigilan mo na ang paghahalongkat. Naputo lang tawag. Hindi na ako nakatulog ng gabing yun. Bandang 2:00, may narinig akong parang may kumakalampag sa garahe. Kinuha ko ang flashlight. Pagbukas ko ng pinto, nandun ang kotse naming naaksidente. Hindi yun posible. Total wreck na yun at nasa impounding area. Pero malinaw ko itong nakikita. Wasak ang harapan, basag ang windshield, at sa driver seat, may babaeng nakaupo. Si Isabel. Tahimik lang siyang nakatingin sa akin. Pagkatapos, itinaas niya ang kaliwang kamay na andun ang wedding ring. Dahan-dahan niyang itinuro ang likurang bahagi ng sasakyan. Paglapit ko, may nakasulat gamit ang dugo sa basag na salamin. Hanapin mo si Victor. Bigla ako napatras. Sa isang kisap mata nawala ang sasakyan. Nawala rin si Isabel. At ang garahe, bumalik sa dati. Pero may isang bagay na naiwan sa sahig. Isang business card. Basang-basa. May pangalan ng isang tao. Victor Salcedo. At sa ibaba nito, nakasulat ang kumpanyang pagmamay-ari ng tracking company na sangkot sa aksidente namin. Doon ko unang naisip na baka hindi talaga multo ang gustong katakutan ko. Baka may buhay pang taong mas mapanganib kaysa sa mga patay. Hindi na ako nakatulog. Paulit-ulit kong tinitingnan ang business card na iniwan sa garahe. Victor Salcedo. Hindi ko kilala ang pangalan, pero pamilyar ang logo ng kumpanya. Iyon din ang logo ng tracking company na bumangga sa amin ni Isabel. Kung ganon, bakit siya ang gustong ipahanap sa akin ni Isabel? Kinabukasan, nagpunta ako sa address na nakasulat sa business card. Isa itong malaking opisina. Pagdating ko, nalaman kong wala doon si Victor. 3 taon na raw siyang nagretiro. Ngunit may isang matandang gwardya ang tumawag sa akin. Ikaw ba ang asawa ni Isabel? Nanlamig ako. Paano niyo po nalaman? Akala ko kasi hindi ka na darating. Pinapasok niya ako sa maliit na guardhouse. Maya-maya, may inilabas siyang lumang brown envelope. Iniwan niya to. Sino po? Si Victor, sabi niya. Kung may lalaking maghahanap tungkol sa aksidente sa KM47, ibigay mo to. Nanginginig kong binuksan ng sobre. May isang USB at isang sulat. Maikli lang. Kung binabasa mo ito, malamang ay hindi na ako buhay. Hindi na ako makakatulog habang buhay kung hindi ko sasabihin ang totoo. Pag-uwi ko, isinaksa ko agad ang USB sa laptop. May isang video. Mukhang kuha sa dashcam. Petsa, araw ng aksidente namin. Habang tumatakbo ang video, nakita ko ang kotse sa unahan namin. Kasunod ang itim na SUV at sa likod nito ang truck. Normal lang lahat hanggang sa biglang umarangkada ang SUV. Paulit-ulit itong binubusinahan ng truck. Parang pinipilit itong mag-overtake. Pagkatapos, bigla itong hinarangan ng sasakyan namin. Napilitan akong umiwas at sa isang iglap, sumalpok sa amin ang truck. Tumigil ang video. Hindi ako makahinga. Hindi yun aksidente. May sadyang gumawa noon.
Kasunod ng video, may voice recording. Boses ni Victor. Mahina. Pagod at halatang umiiyak. Ako ang operations manager noon. Pinalitan namin ang logbook ng driver. Pinatahimik kami ng may-ari. Malaki ang ibinayad para magmukhang aksidente ang lahat. Pero hindi ko alam na bagong kasal pala ang nasa kotse. Humagulhol siya sa recording. Simula ng gabing yon, hindi na ako pinatulog ng asawa mo. Nanlamig ang buong katawan ko. Ikwinento ni Victor na gabi-gabi raw siyang napapanaginipan si Isabel. Hindi raw ito nagsasalita. Nakatingin lang. Naka-wedding dress. At hawak ang wedding ring. Sa bawat panaginip, palapit ito ng palapit. Hanggang sa isang gabi, may sinabi raw ito sa kanya. Sabihin mo ang totoo. Doon nagsimula ang lahat. Dahil sa takot, nagtago si Victor. Nagbitiw sa trabaho, lumipat ng probinsya. Pero kahit saan siya pumunta, kasunod pa rin daw niya si Isabel. Hanggang sa hindi na niya kinaya. Kaya iniwan niya ang ebidensya. Umaasang balang araw may makakahanap. Agad akong nagtungo sa otoridad. Muling binuksan ang kaso. Lumabas ang mga lumang dokumento. Natuklas ang peke ang ilang police report. May mga nawawalang CCTV. May mga testimonya na hindi isinama. Isa-isang lumabas ang katotohanan. Nakasuhan ng mga responsable. Ang tracking company, tuluyang nagsara. Akala ko matatapos na rin ang pagpaparamdam ni Isabel. Pero nagkamali ako. Makalipas ang isang linggo, eksaktong 3:00 na madaling araw, nagising ako. Hindi dahil sa katok, kundi dahil sa amoy ng vanilla perfume. Unti-unti kong iminulat ang mga mata ko. Nakita ko siya. Nakatayo sa paanan ng kama. Nakaputing wedding dress, suot ang belo. Mas malinaw siya kaysa dati. Hindi na siya mukhang multo, parang totoong tao. Ngumiti siya sa akin. Yung parehong ngiting nakita ko noong araw ng kasal namin. Hindi ako natakot. Tumayo ako, lumapit. Pero huminto ako ilang hakbang ang layo. Isabel? Mahina akong tawag. Tumango siya. May luha sa mga mata niya. Natapos na. Mahina niyang sabi. Unang beses ko siyang narinig magsalita mula nang namatay siya. Nalaman na nila ang totoo. Napaluha ako. Pwede ka na bang magpahinga? Ngumiti siya, pero hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kaliwang kamay. Naandun pa rin ang aming wedding ring. Naalala ko ang araw ng kasal namin. Habang isinusuot ko ang singsing, sinabi niya sa akin, kahit anong mangyari, huwag mo akong iiwan. At sumagot ako, till death do us part. Napangiti siya. Mahina siyang umiling. Nagkamali tayo. Hindi ko naintindihan. Anong ibig mo sabihin? Lumapit siya at bumulong. Hindi pala kamatayan ang naghihiwalay sa dalawang taong tunay na nagmamahalan. Ang paglimot. Kasabay noon, unti-unti siyang naglaho. Parang usok na tinangay ng hangin. Pero bago siya tuluyang nawala, may iniwan siyang wedding ring sa ibabaw ng kama. Ang parehong singsing na ilang beses nang nawala. Ngayon, naroon na ito. Totoo. Nahawakan ko. Mainit pa. Lumipas ang 2 taon, unti-unti na akong bumangon. Nagpatuloy sa buhay.
Pero hindi na ako nag-asawa. Hindi dahil wala na akong minahal, kundi dahil pakiramdam ko may isang bahagi ng puso ko ang mananatiling kay Isabel. Minsan dinadalaw ko pa rin ang puntod niya. Nagdadala ako ng puting lili at nagkikwento. Parang buhay pa rin siya. Hanggang sa isang hapon, may batang babae ang lumapit sa akin. Mga 7 taong gulang. Hindi ko siya nakilala. Ngumiti siya at biglang sinabing, "Salamat po." Napangiti ako. "Para saan?" Tumuro siya sa puntod ni Isabel. Sabi niya po, hindi na raw siya malungkot. Nanlaki ang mga mata ko. "Lola mo ba siya?" Umiling ang bata. "Hindi ko po siya kilala." Sabi lang niya. "Sabihin mo kay Adrian, tinupad niya ang pangako niya." Tumakbo ang bata palayo. Agad ko siyang sinundan. Pero paglabas ko ng sementeryo, wala na siya. Parang naglaho. Madalas itanong sa akin ng mga tao, naniniwala ba ako sa multo? Hindi ko alam ang tamang sagot. Pero naniniwala akong may mga pagmamahal na hindi natatapos sa isang tibok ng puso. May mga pangakong hindi kayang putulin ng kamatayan. At may mga kaluluwang nananatili. Hindi para manakot, kundi para tiyaking maihahatid nila ang katotohanan at makapagpaalam ng maayos. Kaya kung sakaling ikasal kayo at sabihin ninyo ang katagang "Till death do us part", alalahanin ninyo. Baka hindi yun ang tunay na katapusan. Dahil para sa ibang pag-ibig, hindi kamatayan ang wakas. Ito lamang ang simula ng isang pangakong hindi kailanman mapuputol.